ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 2, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itutuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Makaraang bawiin ng Quezon City LGU ang kanilang permit. Ombudsman Jesus Crispin Remulla nanindigang hindi magbabago ang kanilang desisyon na pagsasampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Malacanang pumalag sa pagtawag ni Senador Amy Marcos sa Administrasyong Marcos na bangag at lasing. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyahing Canada para sa ilang araw na official visit. Alias Nash na suspect sa school shooting sa Tacloban City, puwersahan umanong pinasok ang bahay ng kanyang tiyahing pulis at kinuha ang baril nito. CIDG inirekomendang sampahan ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide si dating Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin at 8 iba pa. Metro News, mahigit 30 operators ng public utility vehicles na namataan sa mga rally sites sa Quezon City, pinagpapaliwanag ng LTFRB. Science and Technology News, Pinoy engineer, kauna-unahang analog astronaut ng bansa na lumahok sa research mission sa Poland. National News, 15 restaurant mula sa Pilipinas, kinilala sa 2026 Wine Spectator Awards. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa isinagawa ang kauna-unahang pagtatanghal ng legendary English rock group na nagpasikat ng mga kantang Bohemian Rhapsody at We Are the Champions. Anong banda ito? Alamin. Balitang kakaiba, 74 years old na lola sa China, nag-viral dahil sa kanyang batang itsura. Oras po natin na 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Itutuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, INC, ang kanilang kilos protesta ngayong araw sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ito ay makaraang bawiin ng Quezon City Government ang ipinagkaloob na permit sa INC para sa ikatlong araw sana ng kanilang rally ngayong araw sa EDSA People Power Monument. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, binawi ang permit kasunod ng mga reklamong kanilang natanggap mula sa mga residente. Samantala, kagabi naman ay dumalong sa kilos protesta ni Senador Rodante Marcoleta. Inihayag ni Marcoleta na handa siyang sumama sa mga otoridad sakaling arestuin siya sa bisa ng anumang warrant of arrest na legal na ipatutupad. Ayon kay Marcoleta, wala siyang problema kung ito ang magiging kabayaran ng anyay pagtatanggol sa katarungan at interes ng mga Pilipino. Matapos sabihin nito ni Marcoleta, maririnig naman ang pagtutol ng kanyang mga taga-suporta at isinigaw na hindi sila papayag. 774 Balita Ngayon. Samantala, nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy ang paghahain ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Remulla, walang magbabago sa kanilang desisyon. Ito ay kahit pa nagkasanang kilos protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Marcoleta. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. We will file. Walang nagbabago. This has not changed anything. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin yung trabaho namin.
Nauna nang inanunsyo ng Office of the Ombudsman na nakatakda nitong ihain sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi na ideklarang 75 million pesos na campaign donations noong 2025. Inihayag pa ng Ombudsman na nasa huling yugto na ang resolusyon at posibleng maisampa na sa Sandigan Bayan ang kaso sa lalong madaling panahon. Samantala, wage hike hindi dapat limitado sa Metro Manila. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Iginiit ni House Committee on Labor and Employment Chairman at Cavite 1st District Representative Jolo Revilla na hindi dapat limitado sa Metro Manila ang pagpapatupad ng pagtaas sa arawang sahod ng mga ordinaryong manggagawa. Mensahe ito ni Revilla makarang aprubahan ng Department of Labor and Employment ang pagpapatupad ng 85 pesos na daily wage increase para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Panawagan ni Revilla, magpatupad din ng kaparehong aumento sa sahod sa mga lugar o rehiyon sa buong bansa para hindi mapag-iwanan ang iba pang mga manggagawa na nakararanas din ng kaparehong economic pressures o nahihirapan sa pamumuhay. Sabi ni Revilla kung tutuusin ay matagal na dapat ikinasa ang aumento sa sahod upang mapalakas ang kakayahan ng mga Pilipino na bumili o gumasto sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Tiniyak naman ni Revilla na patuloy ang trabaho ng Kamara, partikular ang pinamumunuan niyang komite para dinggin at busisiin ang mga panukalang batas na layuning iangat ang antas ng pamumuhay at itaguyod ang kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Bumuelta naman ng Malacanang kay Senadora Amy Marcos matapos itong tawaging bangag, tulog at lasing sa kapangyarihan ang Administrasyong Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakakaawa ang senadora dahil gumagamit ito ng fake news at mga akusasyong walang basihan para siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang gobyerno. Iginit ng palasyo na may mga konkretong programa para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor taliwas sa paratang ni Senadora Amy. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Matapang ang senadora sa mga issue. Gayong nanahimik ito noon sa usapin ng ghost projects at sa pag-amin ni dating Pangulo Rodrigo Duterte tungkol sa paggamit ng iligal na droga. 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Ng Malacanang na may bahid ng politika ang mga pahayag ng senadora, ngunit nilinaw na hindi magpapaimbestiga si Pangulo Marcos laban sa kanyang kapatid at ipapaubayan na lang ito sa mga kinauukulang ahensya kung kinakailangan. 774 Balita Ngayon.
Inaasahang anumang oras ay darating na sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang official visit sa Vancouver, Canada na tatagal hanggang July 4. Alas 8:26 kagabi nang mag-take off ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Ang official visit ni Pangulong Marcos ay kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Taong 2015 pa nang huling bumisita ang Pangulo ng Pilipinas sa Canada na magtungo doon si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa official visit, makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Carney at sa mga negosyante upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Inaasahan ding malalagda ng ilang mahalagang kasunduan, makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Canada. Samantala, itinalaga naman ni Pangulong Marcos sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa na mangasiwa sa araw-araw na operasyon ng pamahalaan hanggang sa makabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos. 774 Balita Ngayon. Samantala, alamin naman po natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kaugnay po ng isinasagawang kilos protesta ng INC. Nasa ating pong linya si Gina Mape. Magandang umaga, Gina. Magandang umaga. Morning, Dal. Ayon kay Manila Police District Spokesman Police Major Philip Ines, nasa mahigit 4 na kasapi ng sakasunod na Iglesia ni Cristo ang ngayon ay nandito sa Liwasang Bonifacio. Ang iba sa kanila ay dito na nagpalipas ng magdamag. At mula nga sa Quezon City, ang INC ay katong araw ng kilos protesta ng INC ay dito na idaraos dahil hindi nakakuha ng permit sa Quezon City LGU. Itinas na sa Red Alert status ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda ng lokal na pamahalaan. At upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidente o emergency na maaaring mangyari kasabay ng patuloy na kilos ng kilos protest ng isinasagawa nga ng INC. Sa ilalim ng Red Alert status, nakaantabay ang mga rescue personnel, medical response team, kagamitan at iba pang emergency resources para makapagbigay ng agarang response kung kinakailangan. Samantala, maagang nag-abiso si Manila City Mayor Isko Moreno ng suspension ng klase sa lahat ng level mula pribado at pampublikong paaralan ngayong araw ng Rede. Kinanunsyo ito ng alkalde upang hindi na niya mahirapan ng mga estudyante sa posibleng abala na maidusukot ng ikatong araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Samantala, patuloy ang pagbibigay morning guard ng almusal ng Manila Department of Social Welfare sa mga nagdaraos ng kilos protesta. Kanina ay nakaubos ng 5 malalaking kaldero ng lugaw at sopas na ang bawat kaldero, sabi ng MDSW, ay good for 250 pesos. Ang isa nga, at ang target nila ay 1,500. Pero, yung 5 kaldero ay naubos na, kaya nagpadala pa uli ng 2 kaldero ng malalaking kaldero ng lugaw. Nagpamigay din ng mga iba't ibang tinapay dito at ay kasama pansugig. Assorted gamon at mineral water ang pinamahagi ng NDSW. At dahil nga sa NDSW ay magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng pagkain dito sa Liwasang Bonifacio sa nagaganap at dinaraos sa lagi na Iglesia ni Cristo. Sa oras na ito naman din ay ina-assemble pa. Inaayos pa yung gagamiting stage ng INC sa kanilang programa mamaya. Ito mismo ay inilagay nila sa mismong harapan ng field post dito sa may monumento ni God Andres Bonifacio. Mama Gina. Mama Gina, bago kita bitawan, may tanong lang ako. Oo, kamustahin ko lang yung daloy ng trapiko dyan sa bahagi ng Liwasang Bonifacio. Nagsisimula na bang magsikip or maluwag pa rin? Moving, pero medyo bumabagal. Moving, pero bumabagal. Hindi ka tulad ng walang rally, dire-diretso lang. Pero sa oras na ito nga, ay nagkakaroon ng pagbagal. At, pero mayroon namang mga nakaantabay nagmamantine sa traffic situation. Kaya
medyo maluwag pa ang sitwasyon ng trapiko dito. At ito lang ang tao, morning time, no? Yung mga sasakyan, sakop na nila yung harap ng post office. Pero yung dalawang gilid na lagusan, sa oras na to, ay bukas pa tayo. Okay. Anong sitwasyon, morning dog, dito sa Liwasang Bonifacio. Ako si Gina Mape ng www.774, your ultimate news radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, gumamit umano ng puwersa si alias Nash para pasukin ang bahay ng kanyang tiyahing pulis at sirain ang kahon na naglalaman ng baril na ginamit nito sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya at inihayag niya na dumaan sa bintana ang kanyang pamangkin para makapasok sa kanyang bahay at persahang binuksan ng plastic box na naglalaman ng kanyang Glock 17 na ginamit nito sa krimen. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am. Naman ni Committee on Women Chairperson Rizon Tiberos kung standard ba na plastic na box lang inilalagay ang isang baril. Inamin ni Pasensya na dapat nakalagay ito sa safety vault. Subalit in good faith ay alam niyang safe ang lalagyan ng kanyang baril. Inamin rin ni Pasensya na hindi niya alam na bawal dalhin sa firing range ang isang minor de edad at nagawa niyang isama ang kanyang pamangkin ng isang beses dahil gusto umano nito na maging isang pulis gaya niya. I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Yan po ang bahagi ng pagdinig ng Senado sa insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa pambalita, ina ng nasawi sa school shooting, iniling na mapanagot ang mga magulang at tiyahin na pulis. Isang victim survivor, best friend pa ng suspect na si alias Nash. Conde Batak sa report. Ipinanawagan ng ina ng isa sa mga biktima ng school shooting incident sa Tacloban City na panagutin ang mga magulang at guardian ng mga minor de edad na sospek sa pamamaril. Ito ay matapos na tukuyin sa pagdinig ng Senate Committee on Women na biktima rin ang mga batang sospek. Sa pagdinig iginit ni Ginang Jeneline Badoria, ina ng nasawing biktima na si Joyancy Separa, na kung biktima palang maituturing si alias Nash, ay dapat papanagutin ng mga magulang nito at ang tiyahin na pulis na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya na nagturo sa kanyang pamangkin kung paano gumamit ng baril. Bagaman nauunawa ng ginang na may pinagdaraanan ng bata pero dapat managot ang mga matatandang nakapaligid dito para mabigyang hustisya ang punot dulo kung bakit nakagawa ng krimen ang bata. Yung bata ay isa ding biktima. So sino yung mananagot? Sino yung mananagot? So yung yung parents niya, yung niya, yung may-ari ng baril, yun yung mananagot kasi siya yung nagturo ng kanyang pamangkin sa kung paano gumamit ng baril eh. So maintindihan ko naman po yung pinagdaanan ng bata eh. Bata, o nga, bata. Pero anong point kung bakit siya nagkaganyan?
Samantala, lumabas na best friend ni alias Nash, ang isa sa mga biktima na kanyang binaril na nakasurvive at kasalukuyang nasa ospital pa. Inamin ni Janica between na best friend ng kanyang kapatid na si Jeric, si alias Nash, at magkakaklase din ang mga ito kasama ang isa pang suspect na si alias Rod noong sila ay nasa grade 8. Sinabi pa ni Janica na batay sa kanyang kapatid, binaril siya ni alias Nash sa likod na tumagos sa leeg at sa may baba at ito lang ang may dalang baril. Sinabi naman ng ama ng isa sa victim survivor na si Rolando Lapidario na nagawa pang mag-text at makapagbiro ng kanyang anak na si Kay sa kabila ng tamang tinamo sa balakang na tumagos sa pribadong parte at sa kabilang binti. Dagdag ni Ginoong Lapidario, ang kanyang anak lang ang nabaril sa kanilang klase dahil ito ang nagsara ng pinto ng kanilang classroom at nagprotekta sa mga kaklase para hindi sila mapasok ng shooter. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, PNP pabor sa panukalang mandatory bag inspection sa mga paaralan. Narito ang report ni Angel Garcia. Suportado ng Philippine National Police ang panukalang ipatupad ang mandatory bag inspection sa lahat ng mga paaralan sa bansa upang mapalakas ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., makakatulong ang mandatory bag inspection upang mapigilan ang pagpasok ng mga baril, patalim at iba pang ipinagbabawal na bagay sa loob ng school campus na maaaring makasakit ng mga kapwa estudyante. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Education ang naturang panukala matapos ang madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan. Ayon pa sa DepEd, kabilang ang mandatory bag inspection sa mga hagpang na ikinukonsidera upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Isinasaalang-alang din ng kagawaran ang laki ng bawat paaralan dahil maaaring magkaroon ng hamon sa pagpapatupad ito lalo na sa mga paaralan na may malaking populasyon ng mga estudyante. Kasunod dyan, tiniyak ni Nartates na handang tumulong ang pambansang pulisya sa pagpapatupad ng mga pulisya kapag ito ay pinalanaaprubahan ng mga kinaukulang ahensya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po. Inirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang pagsasampa ng 2 bilang ng homicide at 2 bilang ng reckless imprudence resulting in homicide laban kay resigned Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin at 8 iba pang miyembro ng coaching team. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico, isinumite na ang rekomendasyon sa National Prosecution Service ng Department of Justice matapos ang isinagawang investigasyon sa insidente ng pagkasawi ng 2 Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Inihayag ng CIDG na nasa ilalim ng pangangasiwa ng coaching staff at team officials ang mga manlalaro sa isinagawang official na team building at training activity kaya mayroon silang pananagutan sa insidente. Lumabas din sa investigasyon na isinagawa ang water resistant drill sa open sea sa kabila ng mga panganib na kondisyon tulad ng malalakas na alon, rip currents, pabago-bagong lalim at iba pang panganib sa pagkalunod. Tinukoy rin ang umano'y kakulangan sa mga safety measure, kabilang ang kawalan ng flotation devices, lifeguards, rescue equipment, wastong pagsusuri sa kakayahan ng mga kalahok sa paglangoy at sapat na paghahanda para sa mga emergency. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:01 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olaño. At Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Mahigit 30 operators ng public utility vehicles na namataan sa mga rally sites sa Quezon City pinagpapaliwanag ng LTFRB. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng show cause orders laban sa 34 na operator ng public utility vehicles o PUBs na namataan sa mga rally sites sa Quezon City. Kabilang sa mga operator ang mga may prangkisa ng mga bus at UB Express. Paliwanag ng LTFRB na bagamat iginagalang nila ang karapatang makilahok ng mga ito sa mga protesta,
ay dapat ding isaalang-alang ng mga ito ang kapanganan ng mga mananakay. Pinatawag na rin ng LTFRB ang mga operator para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang permit to operate dahil sa umano'y paglabag sa Memorandum Circular ng ahensya. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 29 centavos, nasa 70 pesos and 1 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 30 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 31 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 1, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 26, 42, 6, 46, 44, at 32. Muli ang winning number combinations ay 26, 42, 6, 46, 44, at 32. Mayroon itong jackpot prize na 55,979,823 pesos and 38 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 4, 2, 36, 19, 24, at 17. Muli, ang winning number combinations ay 4, 2, 36, 19, 24, at 17. At may jackpot prize ito na 93,074,075 pesos and 44 centavos. Yan ang recap ng resulta ng July 1, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Ang Lotto 642 ay 57 million pesos, habang 51 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Sockets. Pagkakagsa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, nagtala ng kasaysayan ng Pilipinas sa larangan ng space research matapos lumahok si Dr. Mark Angelo Purio sa isang international mission sa Poland na nagbigay sa kanya ng titulong kauna-unahang engineer analog astronaut ng bansa. Sa post ng Adamson University, kinilala nito ang paglahok ni Purio na Associate Professor ng Electronics Engineering Department sa nasabing universidad sa Lunares Analog Astronaut Mission M4.26 na nakatuon sa paggawa ng mga pananaliksik na susuporta sa mga darating na exploration sa buwan at Mars. Bilang isang analog astronaut, naging bahagi si Dr. Purio ng isang international group na sa mailalim sa mga sitwasyong gaya ng sa totoong space mission, ngunit ginagawa sa loob ng isang research facility sa mundo na layong pag-aralan at iba't ibang aspeto ng paglalakbay sa kalawakan sa isang kontroladong kapaligiran. Maliban sa mga technical experiment, nakapag-ambag din siya sa Adobo for Space, isang kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Space Agency o PhilSA, Philippine Nuclear Research Institute at UPD Department of Food Science and Nutrition na nagdadala ng innovation at pagkain Pinoy sa space research. Si Dr. Purio ang ikaapat na Pilipino na naging analog astronaut, kasunod din na Christine Jane Atienza at Dr. Marvic Alcantara na lumahok sa Hawaii Space Exploration Analog and Simulation noong 2024 at ni Florence Pauline Basubas na sumabak din sa ganitong uri na misyon ayon sa PhilSA. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong Lifestyle News, 15 restaurants mula sa Pilipinas kinilala sa 2026 Wine Spectator Awards. Natalo po ihatin ni Mika Fajardo.
Kinilala ang 15 restaurant at wine-focused dining destination sa Pilipinas sa 2026 Wine Spectator Restaurant Awards dahil sa kanilang natatanging wine programs at dekalidad na pagpili, presentasyon at serbisyo ng kanilang wine list. 4 sa mga kinilalang establishmento ang tumanggap ng Best of Award of Excellence, ang ikalawang pinakamataas sa parangal ng programa, kabilang ang Finestra sa Soler Resort Entertainment City sa Parañaque at Quezon City, La Piazza sa Okada, Manila, at M Dining and Bar sa Makati. Samantala, 11 pang mga restaurant at dining destinations ang ginawaran ng Award of Excellence, kabilang ang Aya, The Cellar, Hapag, Il Lupino Prime Trattoria and Wine Bar, Kong, Old Manila, 4 na sangay ng Wolfgang's Steakhouse by Wolfgang's Winner, sa Mandaluyong, Pasay, Taguig at Parañaque, maging ang World Cellar. Iginagawad taon-taon ng American Lifestyle Magazine na Wine Spectator ang naturang mga parangal sa mga restaurant sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapakita ng mataas na pamantayan sa pagpili, presentasyon at serbisyo ng kanilang wine selections. Ipinakikita ng pagkilalang ito ang patuloy na pagangat ng Philippine dining scene sa pandaigdigang antas sa pamamagitan ng mga restaurant na nagbibigay ng world-class na karanasan sa pagkain at alak. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, isinagawa ang kauna-unahang pagtatanghal ng legendary English rock group na nagpasikat na mga kantang Bohemian Rhapsody at We Are the Champions. Ano ang bandang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 2, taong 1971, isinagawa ni na Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor at John Deacon ang kanilang kauna-unahang show bilang ang grupong Queen. Ang giga isinagawa sa Surrey College sa England na nagmarka bilang unang pagtatanghal nila sa susunod pang 20 taong makasaysayang music career. Bago dumating si Deacon sa banda, naging mahirap para kina Mercury ang makahanap ng bass player. Matapos umalis ni Mike Gross na tumugtog sa unang concert ng banda noong June 27, 1970. Habang buwan naman ng August ng taong yon ay pinalitan siya ni Barry Mitchell na umalis din matapos ang 7 buwan. Pinalitan siya noong January 1971 ng isang teenager bass player na si Doug Boogie o Doug E. Wood na tumagal lamang ng 2 concert sa banda. Kaibigan na nila May at Taylor si Deacon bago pa siya inalok at naging bahagi ng Queen. Nanatili si John Deacon bilang bass player ng Queen hanggang sa pagpanaw ni Freddie Mercury noong 1991 at magretiro na rin siya noong 1997. Mula 2004 hanggang 2008 naman, naging bahagi ng banda si Paul Rogers at tinawag sila bilang Queen plus Paul Rogers. Habang noong 2009 ay nagsimula ang American Idol alumnus na si Adam Lambert bilang miyembro ng Queen. Ilan sa mga kilalang kanta ng Queen ay ang Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, I Want to Break Free, Too Much Love Will Kill You at ang We Are the Champions. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang 74 years old na lola sa China ang naging trending sa social media dahil sa kanyang hindi tumatandang itsura. Marami ang naku-curious online na tumahanga sa pagiging looking young ng lola na si Ying Shi. Kaya naman dumami ang kanyang followers na ngayon ay nasa mahigit 2 milyon na. Bukod naman sa kanyang batang-batang itsura, hinahangaan din si Ying Shi dahil sa kanyang fashion sense at mga video ng pagsayaw sa kalsada habang nakasuot ng high heels. Inihayag naman ni Ying Shi na ang sikreto ng kanyang kabataan ay hindi mga mamahaling makeup at skincare products, kundi ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at positibong pananaw sa buhay. Ibinahagi rin ni Ying Shi na pagdating sa pagkain ay mas gusto niya ang mga may sabaw, maraming gulay at protina. Iniiwasan na rin daw ni Ying Shi na kumain kapag sumapit na ang alas 5 ng hapon. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Thursday. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating pong katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko.
Pabor ba kayong i-ban o ipagbawal ang online games sa mga minor de edad? Ulitin ko po ang ating katanungan, pabor ba kayong i-ban o ipagbawal ang online games sa mga minor de edad? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, July 2, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.